First big bike. Let's tingnan natin. Kapag pagkasa tayo, full tank na, makakauwi na tayo ng Bicol. Medyo nakakapanibago ang boots kasi di ako sanay nung naka-boots. Di man ako nagmumotor talaga eh. Ngayon lang ulit. Ganito palang feeling ng sports bike. Parang nangangarera. Pero ang hirap kasi nangangapa pa ako doon sa sapatos. Kasi tiyan mo naman yung sapatos ko. Leather. Leather na matigas. Hirap eh. Hirap pa nga pa. Hanggang lang tayo. Hanggang 4,000 RPM. Kasi yun ang sabi ng nag-explain sa atin ito. Pero ito hindi siya mabiglaing makina. Kasi sayang nga naman kung di natin i-break yan ng tama. Kasi yung iba, binibreak in nila ng sinasagad-agad pa. Para daw makita nila kung magkakadiferensya agad. Ang problema, kung di mo siya agad makita na may kadiferensya, yung time na mawala na ang warranty mo, dali ka. Sayang. Kaya ang gawin mo, alagaan mo na lang. Para sa akin, ewan ko sa iba. Nandiyan na ang ulan. Putya, aabutan tayo ng ulan. Ilang oras pa biyahe ito? 5 oras pa. Dapat makarating tayo. Hirapin tayo nito pag umulan. Ay naka wrong timing yung biyahe ta. Paulan. Huwag naman sana umulan. Tayong kapote. Hoy, dumidilim na. Huwag naman sana. Kopya. Pag umulan, pahinga. Tayo makakauwi. Matutulog tayo sa kung saan. Naka 45 kilometers pa lang tayo. Hindi ko akalain ganito pala ito kasarap gamitin. Medyo may nga lang siya, ngalay na konti, pero sa una lang yan kasi nag-a-adjust yung katawan mo eh. Ito nga yung nahanap-hanap natin pag mumotor yung ngalay. Tanda ko nung dati ang gamit ko Kawasaki Barako, ngalay ang pit ko dun. Kailangan natin makauwi agad kasi tingnan mo to, yung ulap na yun yan. Saan yan? Pwedeng umulan yan eh. Uy, pinapabago tayo ni Google. Ito yung pinapadaan sa kabila. Parang sige, try natin. Mukhang mas okay dito. Di ba tayo pwede mag-banking kasi di ba man tayo masyadong marunong. Tsaka di tayo pwede mag-banking dito sa kalsada kasi pag nagkamali ka, pwede kang mamatay. Di ba mo kasi tayo professional eh. Ngayon pa nga lang ulit tayo nagmumotor after ilang years. Kaya nga medyo kinakabahan ako sa bayang ito kasi baka di natin kayanin. Pero kakayanin yan kasi pipilitin natin. Ganda Linis. Huwag naman sana umulan. Yung tama nga yung ganyan na lang. Anong oras na ba? Bahala una na 12:22. Bahala isang oras na tayo nagka-drive. Medyo mangali na sa puwet pero kaya pa man. Nahirapan lang kasi ako dito sa sa boots ko. Kasi siya leather. Yung makapal na leather. Pero sana magandang isa yung malambot lang compare dito. Kaso mataas yun. Hindi bagay doon sa suit ko na binili. Siguro pag tagal try tayo ng circuit sa Batangas. Sa ngayon kasi hindi pa natin kaya. Matay pa tayong kakainin bigas. Sabi nga. Tingnan natin kung makakaabot itong gas. Bali 13 liters ang nakakarga dito, kasama yung free na 1 liter gas. Sabi nila wag pupunuin kasi yung pressure, totoo nga naman yung pressure kasi na-experience ko yun sa kotse pinupuno ko tapos binubuksan mo siya may na ganun yung tunog niya. Kaya sa tingin ko hindi advisable talaga na tank mo pupunuin mo. Siguro yung mga ligyan mo lang siya, kulari 14 liters ang maximum niya, gawin mo lang siguro mga 12 or 13 para di naman siya masyadong grabe ang pressure. Medyo mangalay. Pero feeling ko pag nag-i-stretch ako parang mas lalong nakakangalay Finisher si kuya sana all. Ngayon lang ulit kasi tayo nagkamotor. Ito yung mahirap mga sinusundan itong mga
truck na yan. Kaya ingat kayo dyan, huwag kayong masyadong magdikit dyan kasi bumibigla. Madami nang na ano yan, nasira ang buhay. Kaya ingat-ingat kayo, laging ride safe. Ang hiling lang natin ay huwag umulan kasi ang hirap pag umuulan. Wala tayong dalang gamit para sa ulan. Hindi tayo ready dyan, pang summer lang tayo. Buti nata tayo ng gabi sa biyahe. Oh, yun o, nakakatakot ka eh, ulan na yan eh. Wala dun sa unahan, kailangan natin lumagpas dito para hindi tayo abutin. O tiyan mo, nandun o. Tiwala lang tayo sa Panginoon. Mahirap nito kasi kung abutin tayo ng ulan. At magtanggal ng GoPro. Tanggal muna tayo. Tanggal tayong GoPro. Maganda na ang panahon. Buti hindi nagtuloy ang ulan. Akala ko tutuloy. Nahirap ako sa kambi eh. Pero ngayon mukha ko na siya kung paano. Sa una lang mahirap talaga. Kaya yung mga balak mag big bike dyan, kayang-kaya nyo yan. Ang height ko nga pala ay 5'6". Kaya naman, wala namang problema. Yung dilim din, ulan pa yan, kaya kailangan natin bilisan. 5 oras pa tayo magdadrive hanggang Daet. Medyo malayo pa. Malapit na tayo sa, anong tawag dito, yung bitukang manok kung tawagin nila. Kung tayo dadaan, tayo dyan. Ibang daan yan. Dito tayo. Pero magkakameron din dyan ng daan pagtagal. Pero sa ngayon, wala pa. Wala pa dyan maayos na daan. So, medyo pangit lang ang daan dito kasi madaming truck dito eh, kaya madaling masira eh. Akala ko itong Ninja 400 mabigat, yung parang hindi ko kakayanin, pero pag nasakyan mo na pala siya, hindi, sobrang gaan niya. Ito, dito na tayo dadaan. Dito ba yun? Ito nga, dito madami dito yung naghihingi ng barya, kaso dito tayo makakabigay. Woo! Grabing usok. Wow, first time ko dito dumaan ng nakamotor. Wow, ganda. Tingnan nyo guys, tingnan nyo ang view. Spot to. Wow, hindi tayo boring dyan pag solo. Maganda dyan, madami. Gusto ko yung makuwi agad kasi miss ko na ang aking anak. Tayo pwede magtagal. Medyo malayo pa ang ating lalakbayin, mga 4 na oras at 30 minutes pa ang ating gabayahin. Medyo malayo-layo pa. Para ka nagpuntang Legazpi. Kung simula ka sa Daet, pupunta ka Legazpi, yun 4 na oras yun. Ganun kalayo pa ang babayahin ta. Ang oras na ay alas 2 ata. Okay, palas 2 na. So makakarating tayo doon ay 2, 4, 6. Baka, kung sa bagal natin, baka mga 7 makakawin na tayo, nandun na tayo sa Daet. Makakayakap na sa aking anak. Sabi nga eh, sasakay ka ng motor, isipin mo laging makakauwi ka kasi may naghihintay sa iyong bulinggets. Kaya always ride safe. Kawawa mo si nanay oh. Ito na kasi hanap buhay dito eh. Grabe. Lumaga ka na yung ABS. Pero kanina eh, para siya nag-slide yung gulong ko. Hindi ko lang sure First time ko lang kasi gamitin ito eh, kaya hindi ko pa, wala pa akong dito experience. Talagang ngayon lang. Hindi mo pala siya mangalay kasi parang normal na motor lang din. Sabi lang kasi nila mangalay kasi nakasubsub ka eh, pasubsub ka mag-drive. Pero parang din siya eh, barako. Medyo mataas ang yata ng konti, nakaganyan ka kapag nagdadrive pag sa barako. Dito medyo yuko kasi gawa nga sa upuan niya. Pataas sila ngayon kasi galing tayo doon sa taas. Ngayon pababa na tayo. Sige,
Bilis. Oh. Dali. Oh, galing ng ano nila kuya oh. Ng mga senyasan eh. Galing. Rat, bilis, bilis. Sige, akit pa daw. Hindi. Kukunti pa lang naman. Okay, engine brake. Kasi dalhin nitong ano nito, Imprint Costume ang pangalan nito, ang brand nito, riding jersey. Medyo mainit siya sa katawan kasi pag naarawan ka, pero hindi siya yung mag-i-stay yung init. Relax siya ganyan pag yung mga ano ka lang, hindi ka naman magbabangking, yung easy ride ka lang, katulad ng gawa ko, break in, di mo kailangan mabilis. Okay na yung ganito, di mo na kailangan mag jacket na pang full gear. Pero kung ang takbo mo nagwa 100 na mag-ano kayo, advisable na mag safety gear kasi napakahalaga ng buhay eh. Huwag ka manghihinayang. Kasi ako na-experience ko na mag-semplang eh. Talagang ang hirap, nakakatakot. Parang hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Sa akin kasi nakasagasa akong aso eh. Talagang lumipad ako eh, para ako si Superman eh. Kaya yung kamay ko dati para akong nilongganisahan. Yan, pag papunta kayong Bicol, ito laging madadaanan nyo. Mahilig tayo sa sagad-sagad na pagod. Sinasagad natin yung katawan natin para masanay. Hindi ako maka-overtake kasi pares na kami ng takbo eh. Kung mabagal sana to, pwede ako maka-overtake. Tingnan nyo guys, kadagat-dagatan, parang ang sarap maligo eh. 117 kilometers na ang tinatakbo simula kanina. Overtaken to eh, pero pwede man siguro. Testin natin. Okay, slowly. Okay. Kasi hindi pa tayo pwede magsagad eh, kasi break-in period pa lang tayo. Sabi ni sir, 500 kilometers ng takbo nasa ano pa lang tayo, 4,000 RPM. Then kapag 100 kilometers ka na, mag 6,000 RPM ka na hanggang 3,000 daw. Nun. Pero titingnan natin, search tayo kung pwede natin mapadali. Kung motor lang naman tayo, siguro baka once a month. So mahaba-habang break-in ito. Ganun daw pag big bike compare sa 150cc or 125cc. Sa 121 kilometers natin takbo, na matagal tayong hindi nagmumotor, medyo masakit na sa liig siya mga arena kasi yung bigat ng helmet. Kasi medyo tayo dito eh, pasubsob. Si 1G, si Tropa Pips. Larga. Hindi kaya. Okay, slow. Dito pwede magmabilis kasi nasa break-in period pa tayo. Okay, ito pasok. Tamang ano lang tayo, sungkit-sungkit. Grabe tipid to compare sa kotse. Siyempre malamang kasi yung kotse ilan cc yun. Ang motor malit man lang. Kung nag-ano kata mo, hindi pa ako nagagas mula ang Santo Tomas. Ang bar pa lang 1 bar pa lang ang nagagamit niya. So may ilan pa tayo? 2, 4, 5 bar. May 5 bar pa tayo. Itlog ko! Ipit itlog ko! Yung tinatawag na Maharlika Highway kasi ang pagkain dito ay masyadong mahal. Wait tayo masyadong agresibo sa kalsada kasi may maganda yan. Kasi McDonald's, sabi meron, ba't wala? Welcome to Quezon. Yan dilim na yan, ulan na yan. Ito nyo, grabe. Saan na naman di tayo abutin? Parang awa mo na kalikasan.
Pauwi mo muna ako kalikasan. Thank you sa McDonald, Gumaka, na kapag tayo, kapag pahinga tayo, matuto kayong magpahinga kapag kapag medyo malayo na yung biyahe nyo, kasi hindi man tayo robot. Puputin tayo ng gabi. Gabi, lapit na yan. Ilang taon na lang makakadaan na tayo dyan. Mabilis na ang biyahe papuntang Manila, kasi laking tulong yan pag dire-diretso ang biyahe hindi tayo matatraffic, kasi hindi man masyadong congested dyan sa expressway. Kasi dito masyadong madaming ginagawa kaya medyo traffic pero after naman yan, luluwag na yan. Pangsamantalang problema lang yan. Malapit na tayo sa boundary ng Camarines Norte. Okay guys, dito na tayo sa Calawag. Ilang bayan na lang. Alam ko sunod dito yung boundary na ng Camarines Norte. Ay, salamat. Nakapasok na tayo ng Camarines Norte. Bale, 2 oras na lang biyahe ta. Mahanap muna tayong pwedeng pahingahan sa sa Tuaca ba yun? May Tuaca kasi may mga doon, gasoline station. Kailangan natin uminom ng tubig. Buti na tayo ng gabi. Pababa na ang araw. Medyo naalangan ako pag gabi kasi hindi ako pamilyar sa lugar. Ang kalsada ngayon sa Bicol may mga butas. Yun yung nakakatakot, yung biglang may butas na madadaanan. Kasi pwede tayo dumadisgrasya masalot pag gabi, mahirap. Kaya dapat ingat pag madilim na. So kailangan natin muna magpahinga kasi mangali sa liig ang bigat ng helmet. Sa tagal ng panahon na hindi tayo nagmotor, yung katawan natin hindi sanay sa ganito. Siyempre laging mag-a-adjust yung katawan natin sa mga ginagawa natin pero kaya pa tayo magpapahinga. Palipas muna tayo dito. Harap tayo ng bilihan ng tubig. Ito yung papuntang Naga, tapos ito naman yung papuntang Daet, so diretso lang. Nandito ako lagi nag-i-stop over kapag galing tayo sa Manila. Palipas natin to. Daw. So okay dito. Ito tayo sa dati. So pinapapahinga natin. Okay. Kasi mas sanay tayo dito. Grabe. Bale 2 oras na tayo babiyahe. Grabe ang biyahe Hindi ko alam kung nagana yung pan ito, kasi dapat nagana yung pan So yun muna tayong tubig. 2 oras na lang ang biyahe makakarating na tayo ng Daet. Isko, haba ng oras agad ng biyahe Yung first ride mo napakahaba, napakalayo pa. Kailangan natin magpagas petrol. Kala ko aabutin siya pero di pala. Okay, let's go. Papahinga na tayo. Inom na tayong tubig. Hindi na tayo dito magamit ng navigation kasi kabisado ko naman na to. Medyo alam ko na itong lugar na. Dire-diretso lang yan. Ay, ayoko dyan. Masyadong pababa. Okay, bali papunta na tayo ng Daet. 94 kilometers na lang. Daet na tayo. Haba-haba man na pahinga tayo dito. Kaya bilo na tayo dito sa 2 oras.
Ito kaya si tropa natin na si Sir Loop. Bali yung una natin na madadaanan na Santa Elena, mga 12 kilometers din doon, no? Pwede mag-banking kasi di ba tayo professional. Bumba daw, bumba. Sorry guys, wala pa tayong 5. Tama, mga bata dito, bomba daw. Next time, bubombahan ko kayo. Dito na tayo sa bayan ng Santa Elena. Woo! Konting oras na lang. Sa diet na tayo. Woo! Para siyang tumatagilid kapag bumibitaw ako, pumupunta siya dito sa part na to. Hindi siya pantay, di ko alam kung bakit. Welcome to Santa Elena. Sayang wala tayong open pipe. Bomba sana tayo dito. Bubulabugin natin ang Santa Elena. Joke lang kasi bawal. Paalam na muna Santa Elena. Sana pag nakabalik tayo dito, naka open pipe tayo para mambulahaw. Joke lang. Okay na to, kasya na tong gas para matestingan natin kung ilang kilometers ang isang full tank. Dami na papabomba. Wala tayong next time guys, pagwapati tayong sticker para napanood niya ako. Mamimigay tayo dito ng mga sticker. Ito, kakinggit pa yun naka-open tayo, tamang silent lang. Silent killer. Goodbye Santa Elena. Next natin is Silang. Ayun na, ano ito? Ba't L? Bakit L? Labo? Okay, Labo. Yung bagong Silang, part siya ng ng Labo. Kasi ang pinakamalaking lugar dito, Labo. Napakarami yung barangay, 52 barangay ata compare sa Daet. Lang tayo may kasalubungan talaga guys na mabilis, na malaki. Kasi minsan may nag-overshoot dito. Tulad yung mga ganyan truck na malalaki. Na-experience ko na dati sa papuntang Naga. Sinalubong kami ng malaking cargo truck. Buti na lang nakapagilid kami. Kung hindi, siguro judge na tayo. Kundi man, nahulog tayo sa bangin. Buti kinaya. Kaya minsan ingat din. Mas lalo na sa mga truck driver, please lang huwag kayo masyadong gigil sa kalsada. Kasi hindi lang kayo naman ang problema, kami din. Kaya ingatan natin ang bawat isa kasi napakahalaga ng buhay. Salot may mga sarili tayong pamilya na kailangan balikan. Kaya parang na lang, paubayaan na lang, bigayan. Huwag lang masyadong sa daan. Huwag masyadong magmadali. Yung sinasabi na twist. Ingat at may mga bato kasi tamang lang tayo, konting lang, banking. Kasi may mga biglaang napasok dyan. Tulad ng aso, pusa, daga. Ito yung sinasabi kong maganda kita ang mga kabundukan. Sunod, pag may sticker tayo, madikit tayo dun. Tsaka pag wala tayong nahabol na araw, kasi yung araw kailangan makalabas tayo dito sa Santa Elena, makalabas tayong bagong Silang na maliwanag pa. Kasi itong part na to medyo nakakatakot. Tulad nyo, tingnan nyo, walang mga ilaw na poste. Hindi tayo masyadong dito sa lugar, pamilyar. Kaya ang biyahe ko kanina ay umaga. Bali, katulad yan tingnan nyo. Mag-iingat tayo pag mga ganyan. Huwag na kayong magpilit kasi ang hirap pag nakadisgrasya tayo. Mas lalo na pag yung mga kotse, siyempre malalapad man yun. Pag yung binungguan mo, talagang talsik ka dun. Kaya huwag ka basta pasok ng pasok Dati hindi ko naiisip yan
Pero ngayon gusto natin yung buhay, napakahalaga. Grabe, nakakatakot, di ba? Tao, magagaling niya mag-banking eh. Sanay sana yan dito. Kahit 1000cc dito, talo niya. Oo. Oh. Kala mo naman kabilis-bilis natin eh, kabagal-bagal lang naman. Sundan natin si kuya kasi magaling yun eh. Ganda sundan yan. O diba, wala siyang slow-slow, walang preno-preno eh. Pag siya nakita ng preno, tiyan mo, umaasa lang siya sa speed niya. O diba, hindi siya nagpipreno. Kabisado na kasi nito eh. Ayan nga ang inuunang tinuturo sa racetrack, na huwag kang gagamit ng preno. Ang pag-aralan mo yung paggamit ng engine brake na sinasabi, katulad dito. Bitaw ka dito, probada ka, tapos bomba ka ulit ng gas. Ganun yung tinuturo nila. Kita mo, naunahan tayo. Partida yun, wala pa yung helmet ha. Wala na si kuya, wala na tayo sinusundan. Medyo boring na ang ating biyahe. Nasarap kasi may sinusundan ka eh. Ingat kayo dyan sa mga kalabaw na biglang tatawid. Ang boring na dito pamumuhay, kasi isipin nyo pag gabi wala nang masyadong libangan, wala nang masyadong makikita dumadaan. Pero maganda dito, tahimik. Pero yun nga lang, kung galing ka sa bayan pupunta ka dito, naka di ka tatagal. Nasaan na tayo? Welcome to Purok 5. Purok 5 na ang to. Yay, ikaw mga truck na yan nakakatakot eh, malaki yan. Ayan na, nasa Labo na tayo. Part na to ng Labo, boundary ng Santa Elena at saka Labo. Malawak to. Ito ang pinakamalawak na lugar sa Camarines Norte, Labo. Engine brake kasi naman tayo master eh. Tayo magagaling. Tayo pwede magaling. Masasamaan tayo dito. Apa nga tayo slider eh. Lagi tayo bubusina para hindi sila nagugulat. Kasi maski ako nagugulat minsan pag may nakalito ko sa gilid ko eh. First time ulit natin magmotor. Yeah! Woo! Buti hindi pa nababa ang araw. Kahit makaabot lang tayo ng bagong silang, masaya na ako dun. Pag muna pasok at delikado, tayo pwede magmadali kasi life is good, God is good. Pasok, saka tayo papasok pag gano'n. Kasi ayoko magtiwala, kasi minsan pag yung kasalubong mo doon sobrang bilis, kakapusin ka doon eh. Wala natin kailangan magmadali eh. Kailangan natin umuwi ng safe kasi life is good. Ilang kilometers na lang, Tigbinan. Okay, delikado to kasi wala silang traffic light. Hindi pa rin ito naayos hanggang ngayon. Katagal-tagal na ito. Tingnan nyo ang view, sobrang ganda. Tingnan nyo. Oh, tara, let's go. Shit, ito yung mga delikado oh. Yung mga ganyan. Baka kasi biglang may salubong, wala na, deads ka na dun. Tapos hindi mo na kayang kontrolin yung speed mo kasi pangat ka. Grabe ang bangkengan dito. Grabe. Kaya para sabi nung kanina, maganda nga daw ang daan dito kasi medyo may twist. Medyo kalog-galog lang minsan, pero maganda naman. Mapapahuwaw ka.
medyo mapapa-banking kang konti. Tulad dito, banking ang konti. Konti lang, huwag kang masyadong sasagad kasi life is good. Kung alam mong di kaya, huwag mo. Marayo pa tayo sa bagong silang. Kaya mga delikado yung aso eh. Kaya pinagbabawal yan sa kalsada kasi bumibigla yan ng tawid. Kaya hindi yan advisable kung mag-aalaga ka, papakawalan mo lang din. Tapos lalo't nasa highway ka pa. No, hindi pwede yun. Walay. Abutin tayo ng gabi sa bagong silang para makakarating tayo bagong silang, madilim na. Ayan. Parang humihiga, di naman nahiga. Sa video lang. Parang feeling yung humihiga ko pero di. Lagpas tayo ng RPM. Hanggang 4,000 RPM kasi tayo. Sabi ni Kuyahin. Para yung sa motor, yung makina niya, maganda ang pagka-braking. Kaya natin. Tama na. Ayoko na, sinasarapan ako. Pero not a professional driver. Hindi ka pwede dito magkamote. So hanggang tayo, 3-bar pa rin. Nandito na tayo sa may hindi ko pa alam. Pero malapit na tayo sa bagong silang. Kaya masasabi kong napaka okay ang gas consumption nito. Humabol na kayo kasi parang ngayong year baka wala na kayong maabutan, or next year wala na kayong maabutan na gantong unit kasi ilan na lang ang nasa market nito na brand new, puro na second hand. Kita nyo yun, bomba daw, bomba. Wala pa tayong pipe kaya di tayo makakabomba. Nakakatuwa naman. Siguro kung yung kinuha natin yung CX-4 RR, kaso hindi kaya yung price nun. Nakabutin tayo ng 5 taon bago natin makuha. Kaya sabi ko ito na, pwede na to. Ang sarap naman yung daling kasi magaan siya. Tsaka mabilis na rin. Tsaka pwede mo na siyang pang expressway na makakapasok ka na. Yung lang yung natin, pinakagusto talaga yung makapagpamanila tayo ng mabilisan ng magamit natin na yung motor. Kasi yun yung purpose ko kaya kumuha tayo ng ganito. Kasi kahit saan ka na, pwede kang makapunta ng mabilisan. Kung sa bibili ka ng ng small cc, tapos bibili ka na naman ulit ng ganito, ganito ka na lang, isa na lang para isahang gastos. Palit tayo sa bagong silang ng battery. Lapit na tayo sa bagong silang. Bomba daw, bomba. Bagong silang na. Kaya natin dito magpalit ng battery. Ubus na battery ito eh. Ilang percent na lang. Safe dito kasi pababa na ang araw, mahirap na ang sitwasyon, medyo padilim, dapat makauwi tayo kahit sa Talbati. Okay, saan na tayo? Anong bridge na to? Makugon Bridge. Ang so dito ay Dagat Bridge ata. Dito na tayo sa hirap na daan. Kaya nabot na tayo ng gabi sa daan. Talubatin pa lang tayo, madilim na. Pero pagkalagpas naman natin yan ng Talubatib, okay naman Dito lang talaga sa part na to kasi talagang wala talaga dito ilaw-ilaw. Tingnan mo naman, sobrang dilim. Ewan ko kung may nakikita pa kayo. Dito na tayo sa Talubatib. Ayan guys, yung papuntang Pakali Panganiban. Dito naman sa diretsuhan na to ay Daet. Hindi tayo masyadong makita. Dito na tayo sa bahay ng Labo. Dito na tayo naglaki. Basta kasi parang Choloyan. Dito kasi pa dito maliwanag eh. Ang pagod. Ipit ng itlog ko. Ayun si tropa nating Choloy. Di tayo nakilala. Di pa niya alam na may motor tayo eh. Uwi muna tayo kasi nami-miss ko na ang aking anak. Tsaka ang pagod na. Parang sarap na lang mag relax.
Uy, may bago oh. Finally, andito na tayo sa diet. Medyo ano na ang puwet ko, manhid na. Dire-diretso kasi yung biyahe ito eh. Ilang oras ba yun? 2 oras, diretso. Medyo iba ng pakiramdam ng puwet ko. Manhid na. Namiss ko na ang bibi ko. Lala ko pa sa lupong kasi ang hirap mag bit-bit eh. Dati wala masyadong ano dito eh, business establishment. Ngayon, dami na. Ang gagawin natin eh, pahinga muna tayo mga ilang araw, then gagawa tayong b-roll dito. Kikita ko ng aking mag-ina. May guest ata. Ay wala,